Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Nako, bukas daw ang trillion march nila. At nakakalungkot lang isipin ba na pwedeng sumigaw ng Sara resign pero bawal sumigaw ng Marcos resign. Kasi hindi daw yan parte ng freedom of speech. Ayon kay, ano ba yun? Boyeng Rimulya. Pwede kang kasuhan pag sisigaw ka ng Marcos resign. Pero pag Sara resign, kakasuhan ba? Ay ewan natin kabibig. Eto kabibig ha. Sabi ni Akbayan Party List President Rafaela David, wow. Ngayong araw na to, nagpa-interview siya, I don't know, baka kahapon, the other day, ning Ted Filon. Sabi niya, naniniwala po tayo na kailangan ding panagutin si VP Sara. Dapat nga na ma-impeach naman siya. Yes po, pwede ang Sara resign. Pero pag Marcos resign, naku, bawal yan. So, ang mga tao ngayon nasasabi, ay naku, funded ba yan ni Bangag? Kasi bawal isigaw ang Marcos resign. Nako po. Kabibig, kaya yung iba, parang hindi nagandahan or hindi naintindihan ang kanilang pinopoint out. Sara resign pwede, Marcos resign hindi. Bukas ang panawagan ng Sara Duterte resign sa gawing trillion peso march sa EDSA People Power Monument bukas, ayon kay Akbayan President Rafaela Paeng David. So, pakinggan natin ang kanyang statement. Ito na. Well, tayo po naniniwala. Ito. Go. Ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo. So, pwede yun. Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara. Okay, dapat opo. na tuloy yung trial. So, yes po. Opo. Pwede yun. Pero yung Pwede Marcos pala resign, yun. bawal. Well, alam po natin at nire-respeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Bakit cross the bridge when you Kung get ako'y there? magdadala ng sa Mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Bakit hindi nyo ba naintindihan ang sigaw ng taong bayan? So, hindi kayo naniwala sa pasabog ni Zaldico. Sino pang gusto nyo paniwalaan? Takot ba kayo na si Sara ang uupong presidente? Kaya gusto nyo ma-impeach si VP Sara, tapos after impeach si VP Sara, impeach si BBM. So yun ba ang plano ninyo? Ay nako, nauunahan na kayo ni BBM at do you think ni VP Sara ma-impeach nyo ganun kadali lang? So pwede Sara resign, Marcos resign, hindi pwede. Nako! Kung sakali man na the evidence points to that and makita So, natin kailan? in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na Opo. diretso rin sa impeachment para kay Marcos, ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Ano po? Sabi nga po ninyo, no? Well Kasi nga said daw po, ba? meron ng ebidensya laban kay VP Sara, na-impeach na siya, hindi na po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po Yes, kay Marcos kasi- resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po, ma'am? Kalerke naman ito, oy. So, kumusta na bang impeachment yung kay VP Sara? Unconstitutional. Tapos sabi ng COA, unmodified. Pero kayo, ewan ko sa inyo, ay ano nangyari? Kaya nga sabi nito paalala ni Secretary Rimulya sa mga nagpapahayag ng opinyon. Ang mga ganitong salitang Marcos resign has no place in civil society. Uy, bakit? May hangganan ang freedom of expression. Mga ganitong salita, pwede kitang ipakulong. Uy, nakakatakot naman yan. So, bawal ang sabihing Marcos, ganon? Halak, ano ba naman to? Nakakatakot pala. Pero pag Sara resign, pwede. Pero pag Marcos, bawal. Nako po, ano ba naman yan? Sabi ni
Rowena Guanzon, what is the crime when you say BBM resign? Nakakahiya namang sa UP College of Law na graduate itong si Boyeng Remulla. Anong connect? Bakit ipakukulong ka when you say BBM resign? Nakakatakot pala ang Pilipinas ngayon. Kasi kung si Boyeng makakarinig sa'yo na sabing Marcos, naku, ipapakulong ka ni Boyeng. So madaming makukulong kasi maraming tao ang sumisigaw ng Marcos resign. Diba? Wala bang karapatan ang taong maglabas na kanyang sentimiento na ayaw nila kay Marcos? Gusto talaga nila na palaging gusto nila nga, BBM is great, BBM is doing a good job, BBM is my yun ang palagi yung naririnig. Dapat gumawa si BBM ng magandang achievements niya para hindi sumisigaw ang mga tao ng Marcos resign. Nakakalerke naman to mga kabibig. Para nakakatakot ng sumigaw ng Marcos. Ay nako, sabi tam, the ombudsman can investigate, not to prosecute. Know your local legal boundaries. You can only stipulate your investigative findings and file complaints in a proper forum to a court that has jurisdiction over the said complaints that contains probable cause for indictments, period. Sabi ni Veronica Manlangit. Ito pa. Ombudsman, personal protector ng president. Wow. Silent martial na ba to? Ito pa. Pag Sara, impeach, pwede. Pag Marcos resign, bawal. So, anong pagkakaiba? Ay, nako. Bawal nga. Ito. Yung freedom of expression may hangganan. Yung pangungurakot at pag singot-singot ang limited. All. From CJ De La Cruz. Ombudsman na siya? Or private lawyer ni BBM? Where is this written in the Constitution? Nako, yan kabibig ha. Yan ang komento ng ating mga netizen. Nakaka-insulto to, nakakatakot din mga kabibig. Diba Marcos resign? So, posible kang kasuhan mga kabibig. Diba? So, posible kang kasuhan mga kabibig. Ito na yun Marcos, bawal ang Marcos resign pero VP Sara resign, pwede yun mga kabibig. Ay, nako mga kabibig. Nakakaawa si BP pa. Nakakaawa talaga si BP Sara, no? Palagi nilang tawag dito, dinidikdik. Palagi nilang sinasabihan na kailangan na mawala sa posisyon. Expect nga nila mga February 2026, meron namang bagong impeachment. Pero good news ha. Sabi ni Congressman Leandro Leviste, si VP Sara lang ang walang insertions. Yes mga kabibig, walang insertions si VP Sara, budget insertions. Pero yung iba, may mga budget insertions daw. Hala, from senador at mga kongresista, sabi ni Leandro Leviste. Pero si VP Sara, safe na safe. Yan, ipa-impeach nyo. Diba? Sabi ni Bing Guanzon, baka mag-alliance ang akbayan kay BBM gang sa 2028. Ay naku, posible mga kabibig na ang itong akbayan ay pupunta sa pugad ni BBM at nangangailangan ng tulong kay BBM. Nakakatawa lang, no? Sara resign ba? Okay lang yan, kaya namin yan. Pero Marcos resign, ako. Kalerke naman. Ay, nakakatawa mga sinasabi nila. Sara resign dahil sa confidential funds na walang final notice of disallowance. No fraud findings ng COA. In fact, may 3 consecutive unmodified and qualified COA opinion ang OVP. At ang DepEd for the first time ever nakakuha ng unmodified and qualified opinion under VP Inday Sara. The NDs are still under appeal. The OVP submitted the necessary documents needed or required for them. Si Inday Sara walang insertions, deductions, and deletions. Meron. Binawasan ng 1.293 billion ang OVP budget in 2025. The medical and burial assistance were deleted. Samantala, silang mga kongresista at mga senador at Malacanang may at least 797 billion of insertions.
So si Akbayan Risa Hontiveros did not vote for BICAM and ratification daw, pero ang kanyang alleged 3 billion insertions pasok at may AKAP, may AX, tupa distribution pa siya. Ew! Sabi ni Dare to Ask. Diba? Hay nako. Kalarki mga kabibing. Masasabi natin na yung buong gobyerno ay may insertions, si Vice Presidente po wala. Diba? Palakpakan naman tayo dyan. Palakpak. Bigyan natin ng maganda, mapayapa, at bonggang-bongga. Paano maging mapayapa kung bongga-bongga kang pumalakpak? Ay, naku kabibig, ganun talaga ang mga ang mga silent worker like VP Sara. Walang budget insertions. Pero yung iba, nako, bilyones ang insertions. Tapos mag-deny. Tapos sabihin, ay, hindi namin ginawa yan. Sino ba nag-insert? Ay, nako. Huwag nyo kami Huwag nyo kaming padrama-dramahan. Huwag nyo kaming dramahan kasi alam namin ang mga drama din nyo. Halata naman. Gusto nyo lang talaga. Ang social media ngayon talagang banat na banat. Dobling banat sila para siraan si VP Sara. Sabi dito ni Daryl Yap, ito, si VP Sara pa rin ang presidente hanggang kailan. Kung wari may paki ang tao kung gusto ba o ayaw ni Lenny tumakbo. Kung wari may paki kami kung sino ang mga nililistang losers ni Risa sa kanyang index card. Kunwari may impact ang pagpapanggap nyong may pag-asa kayo. Umuwi o hindi si Digong, bumaba o hindi si Bongbong, hindi magbabago ang nakatakda. Ang patuloy na sinisira ay buo pa rin. Inday Sara will be president. Di ba? Sabi pa dito, kung makakaalis man si Pangulong Duterte sa ICC, si VP Sara pa rin ang nanalo. Lalo na kung si Digong ang hindi makaalis sa ICC, si VP Sara pa rin ang mananalo. Bakit? Ang mga tao ay maaawa kay VP Sara. Ang mga tao ay mapagmahal kay VP Sara at sa pamilyang Duterte. Ang wala sa mga Marcos, yung power na madlang people na nagmamahal sa mga Duterte. Diba? So, yun ang kabibigyan natin sa lebak-lebak for today. Basta, Sara resign, pwede sa kailang March. Pero Marcos resign, ay pag-iisipan pa nila kasi hindi pa daw final, hindi pa daw nakitaan nila ng posibilidad na posibleng isisigaw nila ang Marcos resign. Bakit? Nakakatawa lang, no? Noon, ayaw nila kay Marcos kasi magnanakaw, anak ng planderer, anak ng author ng martial law, malaki ang ninakaw ng Pilipinas, nakakaya, mamamatay tao. Pero ngayon, wala na akong narinig na sumisigaw na si Marcos magnanakaw. Wala na akong narinig na yan anak ng diktador. Wala kabibig, no? Quiet sila. Pati nga sila nilidilima, quiet na quiet. Noon sumisigaw, magnanakaw, diktador. Pero ngayon wala na talaga. Quiet na sila. Bakit kaya? Yun lang kabibig ang ating disclaimer. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.